Dante, kumusta ang unang araw ng pangangampanya ng mga kandidato para sa BSKE? Ella, batay sa initial na assessment ng Commission on Elections, may mga nakita sila, Ella, na iilang mga paglabag. Kabilang na nga dyan, Ella, itong paglalagay ng mga campaign na posters sa mga kawad ng kuryente o kaya sa mga poste ng kuryente. At ang naging babala nga ni Chairman Garcia, Ella, na mag-ingat lamang itong mga kandidato na involved dito dahil tiyak na sila ay madidiskwalipika kapag sila ay napatunayang nagkakasala. Simula na ngayong araw sa buong bansa ang campaign period o panahon ng pangangampanya para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na gaganapin sa October 30, 2023. Tatagal nga ang campaign period sa October 28 o 2 araw bago ang eleksyon. Maraming bago na dapat natandaan yung ating mga kababayang kandidato sa pangangampanya dahil yung mga dating nakaugalian na natin na ginagawa sa campaign rally na ngayon ay ipinagbabawal na ng Commission on Elections o COMELEC. Dati ay maaari pang mamigay noong mga t-shirt, may mga panyo, pamaypay at iba pa sa mga campaign rally. Subalit sa ngayon, hindi na po pwede pati yung pamimigay ng mga pagkain sa mga campaign rally ay ipinagbawal na rin ng COMELEC. Ang lalabag kasi dito ay maaring makasuhan ng vote buying. Kung paano po kami naging mahigpit dito sa premature campaigning na tinatawag na may 7,000 na tayong binibigay na show cause orders at may kulang-kulang na 200 na posibleng ma-disqualify, tatandaan po ng lahat ng kandidato na patunayan namin dito, kayang-kaya namin patunayan lalo na sa issue ng vote buying, illegal campaign materials. Kung kinakailangan po mag-araw-araw kami na mag-operation baklas, gagawin po namin yan. Sa ngayon, Ella, ay mahigpit na minomonitor ng COMELEC, katuwang ang ating Philippine National Police o PNP. Ito nga pagsisimula ng campaign period sa buong bansa. Kabilang sa mahigpit nga nilang tinututukan ngayon ay itong paglalagay ng campaign posters kung nasa tamang lugar ba ito o kaya tama din ang sukat o laki nito. Basay kasi sa panuntunan ng komisyon, dapat 2 by 3 feet lamang, Ella, ang sukat ng isang campaign poster at maaari lamang din itong ilagay doon sa mga common poster area na itinalaga ng COMELEC tulad ng mga plaza, pamilihan, barangay center at iba pang kaparehong mga lugar na ipinahihintulot ng komisyon. Kung ito naman ay nasa mga pribadong ari-arian, ay dapat din na kumuha ng permiso ng may-ari ng isang property. At kapag ito ay lagpas naman doon sa itinakdang sukat ng COMELEC, ay magbibigay naman ng abiso ang komisyon para ito ay baklasin ng may-ari. Dahil kung hindi, ng kandidato, dahil kung hindi ay maaari din silang makasuhan ng paglabag sa panuntunan sa komisyon. At inaasahan natin, Ella, batay doon sa abiso ng COMELEC memorandum, urgent memorandum, bukas na bukas din, Ella, ay magsasagawa ng Operation Baklas nationwide ang COMELEC para tanggalin yung mga illegal na mga nakakabit na campaign poster tulad yan sa mga nabanggit natin kanina, sa kawad ng kuryente, sa poste ng kuryente at iba't ibang mga lugar na bawal. Tulad ng mga bawal kasi sa mga ambulansya, sa mga istasyon ng tren ay bawal din yan. At pagkatapos bukas, inaasahan natin kapag sila ay nakapagpaklas, huling magsasagawa ng Operation Baklas ang COMELEC sa 27 ng Oktubre. Ito ay 3 araw bago ang halalan. Pero gaya nga ng nabanggit kanina ni Chairman Garcia, Ella, kung pwedeng araw-arawin nila, kung maraming makikita silang mga violation, partikular na nga itong pagkakapit ng mga poster sa pangangampanya. Yan muna ang ating update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Ella. Dante, kung sakaling merong makita ang ating mga kababayan na mga kandidatong lumalabag sa panuntunan ng COMELEC sa pangangampanya, paano nila ito maire-report sa kinauukulan? Yes, Ella, mayroon ngayong umiiral naman na email, may binigay na email address ang COMELEC na sa kanilang official Facebook page. At mayroon ding maaring mag-text o kaya mag-chat doon sa kanilang group, yung grupo ng Task Force Premature Campaigning
At mayroon ding isa pang grupo itong Committee on Contrabigay. So magkatuwang itong dalawa ngayon na komite o grupo dyan sa Commission on Elections. Binuo ito para mapigilan itong mga paglabag nga sa mga panuntunan ng COMELEC kaugnay dito sa nalalapit nating barangay at sangguniang kabataan elections. So sa ngayon dahil nga officially ay nag-start na ang campaign period, wala nang maakusahan ng premature campaigning. So ang issue naman ngayon ay illegal campaigning. So ito yung ngayon kung yung sukat ng iyong poster ay lagpas at 2 by 3 feet, ay maaari ka nang makasuhan ng illegal campaigning. So maaari lamang bumisita yung ating mga kababayan dyan sa official social media pages ng Commission on Elections at makikita na nila doon kung saan pwedeng tumawag at saan pwedeng mag-email o kaya mag-chat na nakaantabay na mga reklamo kaugnay nga dito sa ating mga panuntunan, mga paglabag sa panuntunan ng COMELEC. Dante, sa ngayon ba, ano na ang status ng mga kandidato na na-issuehan ng show cause order ng COMELEC dahil sa premature campaigning? Yes, Ella, ang na-issuehan na kasi ngayon ay kulang-kulang 7,000 na mga kandidato sa barangay at SK elections. At alam natin, Ella, mayroon ng mahigit sa 6 na po na formal na sinampahan ng disqualification case. Karamihan naman kasi doon, Ella, batay doon sinasabi ng COMELEC, dinrap nila yung complaint kasi wala namang sapat na basihan. Out of 60 doon na naka-file formally sa COMELEC, sinabi po ni Chairman Garcia na within this week ay ilalabas na nila, yung nasa kalahati doon na mga 10 mga disqualification cases na may kaugnayan sa premature campaigning. At isa pa, sa binanggit nga ng COMELEC, lahat ng mga kandidato, halimbawa kung sila ay mananalo man dito sa eleksyon na ito, pero na meron silang pending o nakabinbin na disqualification cases sa COMELEC, hindi rin sila papayagan ng komisyon na makakaupo hanggat walang pinal na desisyon doon sa kanilang mga kaso. Pwede pa kasi silang makarating hanggang sa Supreme Court doon sa kanilang mga reklamo kung sila ay ididiskwalipika ng ating COMELEC and Bank. Dante, linawin lang natin anong oras na po pwede silang mag-umpisa ng pangangampanya at anong oras din ito dapat matapos? Batay naman sa walang itinakda ang COMELEC na oras ng pangangampanya sa ngayon. Pero ang sinasabi naman ng COMELEC diyan, dapat naman ay sumunod tayo yung dapat kung halimbawa kung may mga natutulog na hindi ka naman dapat na mangiistorbo. Pero yun lang, nasa kumbaga pagpapasya na ng mga kandidato, titingnan din nila yung mga kapakanan ng ating mga kababayan kung hindi naman may istorbo, no? Kasi hindi naman yung isa pa pala sa sinasabi ng COMELEC, hindi bawal yung mga jingle na mga may gusto silang magpatugtog sa mga sasakyan, hindi naman ipinagbabawal yun. Subalit nasa pagpapasya ng ating mga kandidato na dapat yun naman kanilang gagawin ay dapat ay kasang-ayon doon sa walang makakaistorbo para sa ating mga kababayan na dapat namang magpahinga doon sa oras na sila ay magpapahinga, lalo na kung yung ating mga kababayan, mga kapitbahay ay mga senior citizen na ay dapat din isaalang-alang ng ating mga kandidato. Pero walang oras pa sa ngayon na itinakda kung anong oras na pwedeng mangampanya yung ating mga kababayang kandidato. Alright, maraming salamat Dante Amento live na nagulat mula sa Caloocan City.